Sinabi niya po dito, 11 to 13, Ephesians 4. At pinagkalooban niya mga iba na maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at mga iba'y evangelista, at mga iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sukat, may binanggit po sa sukat. Hindi po yung literal na sukat talaga ng tao. Kasi nung una po kasi tayo talagang gawang perfecto. At perfecto na ang pagkagawa sa atin. Pero nung nagkawa tayo ng pagkakamali, doon na po na talagang lumit tayo sa paningin ng Diyos. We come short with the glory of God. And in Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Doon na lumit po tayo sa paningin ng Diyos dahil sa pagkakamali natin. Pero babalik po tayo sa tamang sukat natin. Binabanggit na sukat na po doon in Ephesians. Tamang sukat natin na sakdal sa paningin ng Diyos kung tayo mga banal ay mismong yung mga natutunan natin sa harapan. Kaya sa sinabi niya verse 11, di po ba? Merong mga guro, evangelista, mga pastor, mga propeta, pero wala namang propeta, yung mga guru na lang nakikita natin para ikasasakdal ng mga banal o mga membro. Kung dahil po sila nagtuturo po yung mga binanggit po doon, ibig sabihin ko po tinuturuan po yung mga banal at talagang nakita rin natin kung talagang receive and readiness and search natin yung mga scripture na napakinggan natin, talagang isasakdal po tayo ng salita natin, Panginoon. Isa po yan ang halagan po ng banal na kasulatan. Gagawin tayong sakdal. Kaya nga sa akin, kahit na maliit po ako in height, magiging matangkad rin po ako, magiging sakdal. Kaya na-come short kung nagkakamali tayo. Kaya sa nakikita natin sa labas na matatangkad, mas matangkad pa po ako doon sa spiritual. Sa spiritual na pamumuhay. Diba? Kasi pag gumagawa ka ng kasalanan, yung talagang sa tingin ng Diyos, ikaw ay maliit. Come short of the glory in that. Yung glory ng God, hindi mo maaabot. Kaya ako, magpapatuloy po ako sa aking buhay. Talagang kahit na maliit ako, maaabot ko yung glory of God. So, makikita po natin na pang-apat po yun. Pang-apat na value of knowing the Word of God. Panglima po ay, and memorize naman po siguro natin, Matthew chapter 4, verse 4. Di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa lahat ng mga salita na nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Pamilya na po lahat sa atin. Isa rin po yun sa pinakamalaga na makikita natin sa salita ng Diyos. Dahil ang mga tao, hindi lang sa physical na nabubuhay po tayo, kundi pati rin po sa spiritual na pamumuhay. Kaya isa panglima po nakahalaga niya, will give us spiritual food, the Word of God. Bibigay sa atin ng spiritual food. Dahil wala namang, isa po sa talagang magbibigay mismo ng ating mga pagkain spiritual. Kaya lagi kong sinasabi noon, kapag full of salamin po ito ng souls, salamin ng souls, imagine po natin na lahat po ito puro salamin ng kaluluwa. Makikita mo kung sino yung payat, mataba ang kaluluwa. Makikita mo doon kung sino yung may kulang sa spiritual na pamumuhay. Para patuloy pa siya mag-aral ng salita ng Diyos at makipag-fellowship dito araw-araw. Linggo-linggo. Sorry, araw-araw. Sa araw ng linggo. Para mismo na nakakakain yung ating spiritual. Yung ating kaluluwa. Kaya kung puro salamin po ito, makikita mo kung si Brother Dudes, pet na yung kaluluwa niya. Ito si Brother Dudes, kailangan niya ng pagkain spiritual. Imagine po yung ganon. Kaya pinapakita ko lang po na talaga yung salita ng Diyos ay magbibigay po sa atin ng foods spiritual. And
1 Timothy chapter 2 verse 2.